Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ng The Best ka Inday Sara at saka Janetta Vlog. Okay? So, pahayag ito di umano ni Sara Diskaya. Napakatapang na pahayag. I'm not sure kung totoo bang pahayag niya ito. Baka fake news. Unahan, disclaimer na lang ha. Binabasa ko lang ito at magbibigay lang ako ng reaksyon na sana totoo. Kailan kung fake news, sorry na lang. Ito ang di umano pahayag ni Sara Diskaya. Hinamon niya. Galit siya sa presidente. Tinawag pa niya ng pangalan Mr. Adictos. Sabi niya, "Hoy, Adictos! Ang aristuhin mo si Romualdez, Yusek Jojo Cadiz na bata mo sa DOJ na bagman, pati yung kalbo na si Yusek Calatrava na bayaw ni Romualdez. Alam mo, BBM, kahit ipakulong mo lahat ng tao, pero kung si Romualdez hindi mo magalaw, tandaanan mo, Mr. Adictos, walang maniniwala sa iyo. Nanay mong kurap lang at asawa mong mukhang palaka na coke user lang ang bibilib sa pagkangagba mo." Sabi naman. Ano sa tingin nyo? Totoo bang pahayag ito ni Mrs. Sara Diskaya? Parang halos hindi ako makapaniwala. Kaya paumanhin na lang kung fake news ito, nabiktima lang ako itong post. The Best ka Inday Sara at Janetta Vlog. Okay. Anyway, kung totoo man ito, ang nakita, okay, hindi santo itong dalawang Diskaya yung mag-asawa. Parehas sila ni Saldico, may kasalanan. Kailang hindi sila yung mga mastermind. Itong mga kontraktor, sabi nga ni Senator Marcoleta nung siya pa yung chairman ng Blue Ribbon Committee, they are the least guilty mga contractors. Kasi tatlo yan pyramid o triangle. Mambabatas, DPWH officials, and contractors. So, sa mga expose ni na Mayor Magalong, ang pinaka-utak ay ang mga mambabatas. Tapos, ginagamit nila ang mga DPWH. Ang DPWH namimili naman ng contractors para maisakatuparan yung project, either substandard or ghost project. Kaya, sayang kung nagtuloy-tuloy lang sana si Senator Marcoleta as Blue Ribbon Committee Chairman. Baka marami nang naibulgar. Kasi nagsimula na itong Diskaya couple na nagsalita. And hindi naman lahat pinapaniwalaan ko. Kailang marami sa mga pahayag nila ang pinapaniwalaan ko. So ngayon, mayroon ng utos ang Pangulo na aristuhin sila. Kasi dahil daw sa substandard o ghost project ba sa Davao Occidental na silang contractor, kaya pinapa-aristo na sila. So, baka itong pahayag na ito ni Mrs. Sara Diskaya, reaksyon niya na doon sa utos na aaristuhin na sila. Meron pa ngang post ng Philippine Star na PNP pinag-utos na aristuhin BP Sara Diskaya. Naibutang nila ang BP Sara kasi parehas Sara So, anyway, itong mga sinasabi ni Mrs. Diskaya, kung totoo man ito, it makes sense. Itong Romualdez, yan, ibinulgar ng PCIG report na kasama niya si Sandro Marcos na King of
pork barrel dahil bilyones ang nakukuha nilang pork barrel o allocables galing sa DPWH. So yun, Romualdez, itong Yusek Jojo Cadiz, pinapangalanan din ito ni Saldico na allegedly ito ang bagman ng Pangulo. O ngayon, nag-resign lang sa DOJ. After that resignation, wala na. O, yun si dating DPWH Secretary Manuel Bunuan. Nag-resign lang. After that, umalis. Puntang US. Wala na. Ano ngayon ang hahabulin pa? Ay, nako. Napaka-inefficient, incompetent ang gobyernong ito sa paghabol ng mga pinaghihinalang nagnakaw sa kaban ng taong bayan. Sino ba ito? Yusek Calatrava. Kaya kahit ipakulong mo lahat, sabi niya, ibig sabihin, yan, maipakulong ng Pangulo si itong mag-asawang Diskaya, maipakulong niya yung mga taga-DPWH. Granting, maipakulong din nila si Saldico kung mahuli. Kung hindi mo ginalaw si Martin Romualdez, walang maniniwala sa iyo. I agree. Yung ginagawa ni Saldico, hindi niya magagawa pag walang pagtugot ni Martin Romualdez. As simple as that. Oh, tanong. Yun bang ginagawa ni Martin? Walang kinalaman ng Pangulo? It's either, sabi ni Professor Winnie Bonsod, it's either incompetent or walang kaalam-alam or stupid ang Pangulo kung hindi niya alam yung nangyayari. Ganon din ang pahayag ni Congressman Edgar Erese na the President has committed an impeachable offense for allowing the insertion of halos 1.2 billion of funds sa budget 2023, 2024, and 2025. Incompetent kung hindi niya alam yun. Or complicity kung alam niya at pinabayaan lang. So, sige po, Mrs. Sara Diskaya, kung anong itinanim, yun ang anihin, sana tularan nyo si Saldico, ilabas nyo na lahat ang nalalaman nyo. Huwag kayong papayag na kayo lang ang makulong. Kaya salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. O karon mao na ni ang matabagan og yero si Lola. Dako akong pasalamat nga makaatop gid ko. O so mao ni ang balay ni Lola. So makita nimo nga tulda lang. Ang atop o ang iyang kuan dingding. So loy kay ilang kahimtang, o so mo gyud ni ang naader sa sulod so makita nimo nga kuan lang gyud ang tolda lang gyud ang ilang atop, ang ilang dingding pod, so makita nimo so mo ni ang ilang kahimtang, so mo ni ang ilang abuhan. So kita nimo ipagkuan na lang og kaan karton o trapal lang gyud ang abuhan. Mo pud ni ang ilang higdaanan. Og karon unsa imong masulti nga natagaan mo gyero nga tulda lang di ay ang inyong balay? Nagpasalamat ko sa Ginoo nga ikaw gid ang gihimo nga instrumento nga mahatagan gid mi og sin nga makaatop sa among balay. O so makaatop na gyud mo kay tulda lang gyud og
pilpod ang dingding ba. So pila na gyud ay ni katuig ang inyong balay nga anong tolda naman lang ang inyong atop. Duha. So duha na ka tuig. Tungod sa among kalisod ko to bragid among panginabuhian sa kaon. Oo, so unsa gyud ang trabaho sa imong bana di ay? So mag-uuma lang siya. So pila na imong edad? So 26 na ka. Sige na kay anak. Naa. Sige. Sige, salamat.